Ito si PFC Roberto Rica Franca, isa sa top gun sa kanilang scout sniper class, mabait, tahimik, maasahan at matapang na mandirigma. Sa kanyang kagustuhan na madagdagan pa ang kanyang kaalaman, ay nag-volunteer siyang mag-schooling sa scuba diver kasama ang 3 pang scout ranger. Noong October 2011, pagkatapos ng kanilang schooling, ang naging test mission nila ay ang lusubin ng kuta ng mga teroristang Abu Sayyaf sa Albarca, Basilan. Noon pa man, kilala na ang Albarca na pugad ng mga terorista, at marami na ang engkwentro na nangyari doon. Galing sa dagat noon ang team nila PFC Roberto Rica Franca, at pagpasok pa lang nila sa area, ay masama na ang lagay ng panahon. Tahimik ang lugar at ang mga sundalo ay maingat na naglalakad at nakikiramdam. Maya-maya ay isang putok ang umalingaw-ngaw ang bumasag sa katahimikan, at sunod noon ay nagsilabasan na ang mga kalaban at sabay-sabay na lumusob sa kanila. Sumisigaw ang mga kalaban at nag-volume of fire, nagulat at hindi masyadong nakadiskarte ang mga sundalo, kaya wala pang 2 oras ay 19 na sundalo at opisyal na ang napatay. Silang 3 scout ranger ay nagdikit-dikit, at nagpasya na mag-hold the line at patay na kung patay. Sumigaw si PFC Roberto Rica Franca, na tumakas na silang lahat at iwanan ang bala at mga magasin sa kanila. Alam ni PFC Roberto Rica Franca na kung hindi sila mag-hold the line, ay mamatay pa ang iba niyang kasamahan dahil napalibutan na sila ng mga kalaban. Meron din gustong magpaiwan, pero sinabihan lang sila ni PFC Rica Franca na sila na ang bahala dito, kaya nag-hold the line na silang 3 scout ranger. Kada putok nila ay tumba ang kalaban, hanggang sa nadikitan pa rin sila ng mga kalaban. Pero sa kahuli-huli ang sandali, pinatakas na rin ni PFC Rica Franca ang mga kasama niya para di sila lahat mamatay na 3. Ayon sa huling ranger na nakatakas, maluha-luha siya nang iwanan niya si PFC Rica Franca, dahil sobrang desidido talaga siyang lumaban, na pwede naman tumakas na rin. Nadikitan ng kalaban dahan-dahan si PFC Rica Franca hanggang sa makuha na nila ito. Nang ma-recover ng mga nag-reinforce ang bangkay niya, ay alam nilang nakipaglaban talaga siya hanggang sa huling hininga, dahil ubos lahat ang kanyang mga bala, at ang masaklap pa ay pinutol ng mga kalaban ang trigger finger niya, at tinanggal pa ang kanyang mata, dahil ang mga ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga kasamahan nilang terorista. Dahil sa kabayanihan na ginawa ni PFC Roberto Rica Franca, ay hindi na nadagdagan pa ang 19 na patay na sundalo sa araw na yon, kaya si PFC Roberto Rica Franca ay nirekomenda na makatanggap ng pinakamataas na parangal, ang Medal of Valor, pero hindi umusad ang recommendation na iyon mula pa noong 2011.